Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa mga banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan, upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Mat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag, na ito ay dumaraan. Poon aming kang tahanan,
noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi na lalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay nami maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon? Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon po nung isinusugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, kanyang pinaalalahanan na sa paglalakbay ng buhay, sa misyon ng buhay, ang dalhin ninyo hindi lamang yung mahal, kung hindi yung mahalaga. Huwag yung mahal.
bagkus yung mahalaga sa buhay. Minsan kasi sa atin, ang mas binibigyan timbang natin yung mamahalin. Kaya 'di ba iba sa atin, pagmamahalin ng isang bagay, napaka-importante. At minsan iba sa atin, dapat yung suot mo, ano ba tatak niyan? Ano ba yung gamit mo? Yung mga kabataan natin, ano ba yung cellphone mo? Ano ba yung computer mo? Ano ba yung kotse mo? Kasi para sa atin, yung mamahalin ang mas binibigyang importansya. Malapit na ang Pasko, iba siguro sa inyo, nag-uumpisa ng mamili. At iba sa atin din naman nag-iisip, ano kayang ipapamasko sa akin? At aminin natin yun, pagbukas yun ng regalo, ay, mukhang mumurahin lang. Kaya medyo sisimangot ka. Pero pag ang binigay sa inyo, ay, mahal ito. Tuwan-tuwa ka kasi para sa iyo, yung mahal. Pero ang paalala ni Jesus Nazareno, wag lang yung mahal. Kasi hindi lahat ng mahal ay mahalaga sa buhay. Kaya ang mas piliin natin yung mahalaga. Dahil baka raw po kung uubusin lang natin ang lakas, ang oras natin, ang atensyon natin sa mga mamahalin lang sa buhay, baka magising tayo isang araw, mapagtanto natin, baliwala lang din pala lahat ng mga pinagsikapan natin. Ito yung babala sa unang pagbasa. Sabi sa aklat ng mangangaral, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa ka man ng gumawa, wala ring mapapala. Nakakalungkot yun mga kapatid. Pagdating sa dulo ng buhay mo, napagtanto mo, yung pinag-aksayahan mo ng panahon, baliwala rin pala lahat. Naalala ko nung isang araw, may isang nanay na sumulat kasi yung anak daw niya na, kung hindi ako nagkakamali, parang IT sa computer, na talagang binuhos ang lahat. Nagkasakit tuloy at namatay. 26 anyos lamang, napa-abroad pa, tuwang-tuwa sila nung una kasi napa-abroad pa yung anak niya. Nasama sa isang napaka-importanting kumpanya. At hindi na halos makakain, hindi na nakakatulog. Pag umuwi sa bahay, tinatawagan pa rin ng kanyang amo. Binuhos ang lahat hanggang sa dumating nagkasakit at namatay yung anak niya. At sabi nung nanay, ibinuhos nung anak ko, lahat-lahat sa inyo. Mabilis pa sa 4:00, pinalitan lang yung anak niya at wala man lang dumalaw at nakiramay sa kanila. Nagpadala lang ng konting abuloy. Sabi niya, kung alam ko lang, yung pinagbuhusan ng anak ko, hindi pala rin siya pinahalagahan. Yung pinahalagahan niya, wala pala siyang halaga sa bandang huli. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Yung bang pinagdarasal natin ngayon, yung hinihiling natin ngayon, mahalaga ba talaga yan sa buhay natin? Kasi baka ba na sa huli, baka nga naibigay sa'yo, pero may mas malalim pa palang hamon ang Panginoon sa atin. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo si Herodes. Akala niya nakaligtas na siya kay San Juan Bautista kasi pinapugutan na niya ng ulo. Bakit? Kasi si San Juan Bautista, ipinapaalala sa kanya yung tama. Hindi ka nakikisama sa asawa mo. Hindi ka namumuno ng matuwid. Kurakot ka, masama kang tao. Anong ginawa ni Herodes? Para wala nang umabala sa kanya, pinapatay niya si Juan Bautista. Akala niya tapos na ang lahat. Pero ngayon, parang may multo
na humahabol sa kanya, kaya hindi pa rin siya matahimik. Biruin niyo yun, mayaman na siya, makapangyarihan na siya, pero simpleng tulog, hindi niya makuha. Totoo naman po yun, mga kapatid. Aanin mo yung mas marami pa yung sapatos mo sa ilang araw, sa isang buwan. Mas marami pa yung mga bagay mo, higit pa sa pangangailangan mo. Ang lambot-lambot ng kama mo. Ang dami mo, may aircon ka pa, ang laki-laki ng TV mo, pero paghiga mo, hindi ka makatulog. Dahil alam mo, meron kang nagawang mali. Alam mo, hindi tama ang nangyayari sa buhay mo. Kaya wag nyo kagad kakainggitan. Minsan naiinggit tayo dun sa mga milyonaryo, sa mga artista, sa mga nasa kapangyarihan. Wag ho kayo maiinggit, mga kapatid. Wag nyo sabihin, sana kamukha ko yung artistang yun. Sana katulad ako nung nakatanggap ng mga milyon-milyon. Aanin mo yung milyon. Kung sa pamilya nyo, hindi kayo nagkakasundo. Aanin mo yung magarang damit. Magandang muka. Pero hindi ka naman mapakali sa kalooban mo. Kailangan mo pang uminom ng gamot para makatulog. Kayo, kaupo nyo lang, tulog na kayo. Yung mga nandiyan sa plaza, sa Carriedo at Plaza Miranda, kahit semento lang, nakakatulog sila sa higaan nila. Nakakangiti sila. Pero may mga taong nasa kanila na ang lahat, akala natin, pero sa loob nila, walang-wala, walang kabuluhan, kasi walang halaga pala. At yun yung ipagdasal natin. Marami ngayon, alam natin yan, magpapatayan para sa kapangyarihan, mag-aaway-away ang pamilya para sa kayamanan, mga magkakaibigan, magsisiraan para lang sa posisyon. Aanin natin lahat yun. Kung sa bandang huli, magigising lang tayo, wala palang kabuluhan ng lahat. Kaya't patulong tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno na sana ang maasam natin ay yung talagang pangmatagalan. Kasi yung kapangyarihan, si Herodes po, alam nyo, 40 taon nasa trono. Anong sabi sa Ebanghelyo? Pinagsikapan niyang makita si Jesus. Pero alam nyo, kailan lang niya nakita si Jesus? Nung lilitisi na si Jesus. Naalala niyo yun sa mahal na araw? Doon lang niya nakita si Jesus. Kasi hindi naman talaga niya sinikap talagang makita si Jesus. Kunwari lang. Kaya sayang. Siguro kung maaga niyang hinarap si Jesus, baka nabago pa yung buhay niya. Baka natagpuan niya yung tunay na mahalaga sa buhay. Sayang. Sayang. Nandun na siya nung nabubuhay si Jesus. Pero hindi niya tinutuo. Sabi sa Ebanghelyo, pinagsikapan niyang makita si Jesus. Pero sa totoo lang, hindi niya hinanap si Jesus. Kayo po dito, kaya kayo nandito, sana dahil talagang gusto niyong makita si Jesus. At naniniwala po ako, kaya kayo dumayo pa dito. Pero sana, bukod sa makita natin ang imahen ng Poong Nazareno, ang idasal natin, makita natin tunay ang mahalagang biyayang ibinibigay sa atin, inaalok sa atin ni Jesus Nazareno. Hindi lang yung dinadasal ninyo, kung hindi yung inaalok sa atin ni Jesus Nazareno. Aanin natin po kung punong-puno ang bulsa natin kung wala namang laman ang puso natin. Aanin mo kung ang ganda-ganda ng mukha natin, ang kisig-kisig ng katawan natin,
pero malnourished na pala ang kaluluwa natin. Ipagdasal natin sa Poong Nazareno na ipakita sa atin ang tunay na kayamanan, ang tunay na kabuluhan, ang tunay na mahalaga sa buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Ang ating tugon, sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan, at sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng bundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo ng iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Cosme at Damian, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan. Patawad po, kuminsan ang napag-aaksayahan namin ng oras, wala palang kabuluhan, hindi pala magtatagal. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. Ipakita niyo po sa amin ang tunay na mahalaga, ang tunay na magtatagal, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang nagbibigay halaga at kabuluhan sa buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking
Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Iniili ko pa, nanaligan puso'y di hihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcements. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 years old at hindi kasalukuyan miyembro ng anumang church, ministry, or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith, sharing, and fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenokyapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda. Kanina, ginanap natin ang ating I-Thursday, ang ating lingguhang feeding program para sa mga nasa lansangan. At patuloy tayong nagdadala ng mga tulong, hindi lang tuwing may kalamidad, kundi regular po tayong nagbibigay sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno
ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At sususugan ko lang yung patalastas kanina, kung may mga deboto po na nasa educational sector, nagkatrabaho sa eskwelahan bilang guro, non-teaching staff, basta nasa edukasyon po, ay inaanyayahan po kayong sumama para palalimin natin ang ating debosyon. Darating din ang panahon, yung iba-iba pang sektor, no? Sa pag-abogado, mga accountant, mga engineer, isa-isahin po natin upang lalong mapagyaman ang debosyon sa Poong Nazareno. Kaya sana po yung mga nasa educational sector ay tumugon. At darating din po ang oras, kakatok po ko sa inyong mga puso para magtulong-tulong po tayo na ayusin po yung ating electrical system. Kung mapapansin nyo po, yung mga wires natin sa paligid, pinaalalahanan na po tayo ng Bureau of Fire Protection na kailangan pong ayusin para maging ligtas ang ating simbahan. Kaya sana po ay pagtulungan po natin at inadasal ko po na bago ang piyesta, matapos natin ito para mapangalagaan ang ating simbahan upang patuloy na meron tayong mapuntahan at makita at malapitan ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang tunay na makabuluhan at mahalaga sa buhay ay yung inaalok sa atin ni Jesus Nazareno. Nawa, matagpuan natin ang tunay na magtatagal at kayamanan sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang biyaya at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nilulwalhati ka